balita sapagkat may mga nagtataka eh. May mga nagtataka ang farm gate price ng baboy mura pagdating sa palengke. Grabe naman, nakaka-high blood daw po ang baboy. Mr. Chan, magandang umaga po, Mr. Po, Chan. magandang umaga po, Opo. Amelo. Ay, kumusta po ang ating negosyo sa mga palengke pagdating sa mga karne baboy, Mr. Chan? Medyo biglang taas po ng Oo. presyo. Mm. O nagpa-survey din kami sa mga reporter namin dito. Sa Mega Q-Mart, mga 400 pesos na raw ang kada kilo ng liempo. Yung ibang parte, mga 320 hanggang 340 pesos per kilo. Sa Kamuning Market, 380 pesos ang presyo ng karning baboy. Ano ho ba talaga dapat ang presyo ng baboy, Mr. Chan? At ano umiiral po ngayon? Ganun nga po bago tong pumutok tong gera at tumaas ang presyo ng crudo natin, Oh. talaga pong napakababa ang presyo ng farm gate. Hmm. Umaangal. Mababa Sa ang katunayan po, farm gate mababa price. po talaga. Oho. Umaangal na nga po ang mga hog producer natin dahil halos wala silang kinikita. Hmm. Dahil 280 lang ang bentahan namin ng laman sa palengke. Opo. Nung biglang sumirit ang karoon ng gera sa Middle At East. saka tumaas yung Biglang- petrolyo. Opo. Opo, naunang nagsamantala agad tong mga Sino? sa energy natin, ang crudo. Oh. Sumabay na rin. Pagtaas ng crudo, nagkaroon ngayon ng pagkakataon ang mga hog raisers Hmm. na magtaas. Abay, halos kada 2 araw, tuloy-tuloy ang taas, 5 piso ng 5 piso. Hanggang ngayon, pataas pa rin po Opo. So ang presyo nila. yung Ngayon, oh. 4 months ago, talagang lumapit na ang mga hog raiser sa Department of Agriculture Mhm. na maitaas sa 210 ang farm gate. Mhm. Pagkatapos, di po ba kung matatandaan nyo, nagbigay maaga pa noon, mga 4 months ago, naglagay na ang department ng maximum Suggested retail price. retail price na 330. Opo. Oo. Pero nung pinag-usapan yan, wala pa yung gera sa Middle East. Mhm. Mhm. Nung magkaroon ng gera, dapat nasa 330 lang ang laman natin. 360 lang po dapat ang liempo. Opo. Mhm. Yan ang maximum suggested retail price ng Department of Agriculture. Mhm. Nasamahan po ng pagtaas yan ng crudo. Oo, kaya mataas na rin po talaga. Tama. Tama po Ngayon ba? po, ang nangyari, Opo. ang labis na tinamaan sa pagtaas ito ng crudo, ang mga traders. Mhm. Kasi kami po yung bumabiyahe sa mga probinsya. Mhm. Opo, yung dating 3,000 na halaga po ng crudo namin, naging 7,000 po. Nako. 3,000 naging Mahigit sa 7,000. doble. Opo. Oho. At pagkatapos, allocation pa po. Sa bawat gasoline station, may mga gas station na 2,000 lang ang pwede mo ikarga. Mhm. Lipat ka na naman sa ibang Gasoline station. Oho. Opo. Parang rasyon din. Hindi ka, Oho. yun po ang nangyayari ngayong realidad. Oho. So tumaas ang gastos sa pagbibiyahe. So yun po. Pero yung Opo. kasi ito binabanggit ng ng grupong Sinag. Ano po? Ang farm gate price talaga ngayon ay 185 to 190 pesos. Ano ba yung sa pagkakaalam nyo na farm gate price ngayon, Mr. Chan? Yung sinasabi nila Rosentos, Oh, ano pa yan 2 weeks. 2 weeks 2 ago? weeks ago yan 2 weeks ago Oh. So, ano na 2 ngayon? weeks ago Ano na ngayon? Nung pagsiklab ng nasa 200 to
ang pinakabababang ano ngayon, 198, 195. Oho. Eh, So tumaas na talaga? lalo, opo, tapos ito pong ano, kasi po every 2 days, kung yung iba, every 2 days magtaas. Dati, every week lang eh. Oo. Eh, ngayon eh, nung pumutok yung problema natin sa crudo eh. Doon lang po naman sumipa yan eh. So ganito ang sinasabi nyo, Mr. Chan, tumaas din naman kahit paano ang farm gate price at iba ito yung sa sinasabi Tumaas. ng Sinag na sabi nyo 2 weeks ago pa yon. Pero ngayon, iba na ang farm gate price ngayon, mga nasa 198 pesos na plus yung dagdag na gastos sa pagbibiyahe. Yung po ang nakapagpataas. Opo. Opo. Oho, Ito kaya po, go ahead po. iba yung dagdag ng mga hog racers, iba rin po yung mga dagdag ng trader. Yung po ang ano, yan ang realidad ngayon. Oh, kaya ang magkano po? So magkano po ngayon ang halimbawa ay yung liempo po ngayon sa mga palengke po dapat? Kung ganyan po ang kwentada, Mr. Chan. Dito po sa palengke, Oh. ang laman po natin nasa 310 to 330 ang bentahan. Apo. Dito po sa parting Cavite. Ngayon pagdating po sa Maynila, ang pinakamababa po dyan ng laman is 330. Ang liempo is 360. Yan lang po ang dapat talaga Oo. na masusunod na presyo. Yung iba ho na sinasabi, na ano, ang alien po talaga, 400 hindi mo pwedeng, opo, hindi mo naman pwedeng lagyan ng ano yan eh. Sa supply and demand na yung yempo eh. Oo. Kasi sa isang baboy, kukonti lang yan eh. Oh. Pero ang importante, yung laman ng baboy, dapat hindi po tataas sa 330. Opo. Ayun. O, yun pala. Oo. So, sa Quezon City, Mega Qmart 400. Sa Kamuning Market, 380 ang liempo. So, yun. Opo, iba-iba na po yan Iba sa na. yempo. Opo. Pero ang sinasabi nyo talagang nagtaas na dahil nagtaas din naman ang farm gate price at lalong nagtaas naman yung gastos na mga nagbibiyahe po. Mr. Chan. O, sa mga darating ba na araw, mas tataas pa po ito, Mr. Chan? Yun na lang ang huling tanong po namin sa inyo. Opo. Kung magkano pati. Ang farm gate price, yan, papako yan sa 210. Ang hindi natin masabi, Camelo, yung crudo po natin, hindi natin hawak yan eh. Opo. World market po yan eh. Oo. Wala po tayong magagawa dyan. Oo. So kung hindi nyo hawak 'yon, hindi nyo rin pwedeng panghawakan na yung retail price ay ganito na lamang sa binanggit ninyo, Mr. Chan. Opo, kasi magdidepende yan sa crudo eh. Kami naman po kung magdagdag sa crudo. Kasi araw-araw tumataas. Nagdadagdag kami, piso lang eh. Piso. Tapos tumaas na naman kinabukasan, piso. So, hindi kami nagtataas lang malaki kasi crudo lang may hinahabol namin eh. So kung nagtaas ng gastos kayo sa crudo na piso, malamang ganun din ang itinataas nyo sa mga presyo sa karning baboy. Ano po? Opo, magdadagdag kami ng piso. Piso rin. Yung hog racers naman, ang dinadagdag, 5 piso. Sa farm gate. Ganun po eh. Sige, hanggang sa susunod na linggo. Kailan uli ang taas, Mr. Chan, ng inyong paggalaw ng magalaw ang karne baboy presyo? Paggalaw po. Opo. Siguro po, ano naman po, for the past 30 years, talagang itong ganitong panahon po, talagang tumataas ang ang baboy. Kasi, teka, ang demand naman ang demand, Mr. Chan, excuse me, ang demand ay bababa dahil mahal na araw Di ba bababa din yan dapat o hindi dapat gagalaw? Hindi po, mag-i-steady na po yan. Tapos ng mahal na araw, medyo kikilos ulit pataas yan. Ganun pala yun. Okay, sige po. Opo. Sige po, Mr. Chan, salamat po. Good morning po sa inyo.
Okay po, salamat po. Thank you po, Mr. Ricardo Chan, Presidente ng Manila Meat Dealers Association. Hilingan, walang Pinoy